Dahil sa tulong ni Atty. De Leon kung kaya't nakapag-aral nga muli itong si Lilet bilang lawyer, at doon nga sa paaralan na kung saan siya nag-aaral ay marami na namang nangbubuli sa kanya, lalong-lalo na yung kanyang mga kaklase. Ngunit proud na proud sa kanya ang kanilang mga teachers o ang kanilang mga professors dahil nga napakatalino niyang mag-aaral. Samantala, dumating naman sa kanyang buhay itong ang lalaki na kung saan siya ang nagtatanggol sa kanya kapag may nambubuli. Walang iba kundi si Bonifacio, na kung tawagin ay Bonnie ang kanilang tawagan. At kapag may mga tao na nambubuli kay Lilet ay ipinagtatanggol niya ito. Lawyer din ang kinukuha ng lalaking ito, at sinabi nga niya na iisa ang kanilang puso dahil gusto nila kapag makapagtapos sila ay ipagtatanggol nila ang mga naaapi, lalong-lalo na ang mga nakakulong na mga inosente. Samantala, dahil naman sa ginawa ng mga kaklase ni Lilet na kung saan ay nagsaselos sa kanya dahil may pagtingin siya dito kay Bonifacio, tinanong nga ni Lilet kung saan magaganap ang lecture seminar. Iniligaw nga ng dalawang estudyante si Lilet kung kaya't na-late nga siya dito sa seminar na ito. Galit na galit nga ang professor, at walang iba kundi ang nakilala niya noon na nagligtas sa kanya. Ipinagtanggol man ni Lilet ang kanyang sarili, ngunit pinaalis pa rin siya ng professor na ito, at humingi ng tawad naman si Lilet nang makita niya ito na lumabas na. Ngunit pinagsabihan na naman ng attorney na ito at sinabi na kailangan pag-aralan niyang mabuti ang kanyang mga desisyon at ang kanyang mga galaw. Wala na ngang nagawa si Lilet kundi umiwas at hindi umimik na lamang. Samantala, binisita naman ni Lilet ang kanyang tinang sa bilangguan at ikwinento nga ang mga nangyayari sa kanya sa paaralan. Sinabi naman ni Tinang na kayang-kaya niya ito para sa kanyang pangarap, at magtiis siya kung ano man ang ipinapakita sa kanya ng kanyang mga kaklase, at kailangan lumaban siya. Samantala, nawala naman ang ipon ni Lilet sa kanyang alkansya, at nagtanong nga ito sa hipag ng kanyang tinang. Ngunit imbes na sagutin ng maayos ng babaeng ito, pinalayas nga niya si Lilet sa kanilang bahay. Umiiyak nga ang ating bida at wala na ngang magawa kundi umalis sa bahay na iyon. Sino kaya ang magliligtas o saan kaya tutira ang ating bida na si Lilet Matias, mga kapuso? Samantala, nandoon naman sa isang relaxing area o sa beach yata iyon ang Arthur ni Simon na ito, at iniisip nga niya ang kanyang ginawa dito kay Lilet. Sa palagay ko ito ang umabandona na nanay ni Lilet, no, mga kapuso, at sana balang araw magiging okay din ang pakikitungo ni attorney sa ating bida na si Lilet Matias, at siguradong magiging magaling na lawyer itong si Lilet, mga kapuso. Maraming salamat po sa panonood. Abangan po natin ang susunod pang kabanata dito lamang po sa Lilet Matias Attorney at Law. Thanks for watching. Bye-bye.